Hi guys! I'm Roy at sa video ito, pag-uusapan po natin ang different ways na paghang ng cabinet. So, let's start! So, dito po tayo sa first way ng paghang ng cabinet. So, ito po natutunan ko pa sa tatay ko. So, ito po yung pinakamatibay ng pagkabit ng hanging cabinet. Kaso, ito rin po yung pinakamahirap. Dito po, kailangan niya siguro ng mga 3 tao para po ikabit ito. Ganito po yung style niya. So, bakit po ito yung pinakamatibay? Ito pong cabinet na ito, merong 4 na screw. Dito, 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 tsaka po dito. So, papakita ko po sa inyo. So, lagay po natin siya dito. So, pwede ko siyang bitawan kasi maliit lang. Pero in reality, kapag po full size na yung inyong cabinet, hindi nyo po yan pwedeng bitawan. Babagsak po yan. So, ito po yung first way ng paghang ng cabinet na natutunan ko. Ang mga downside lang po nito, yung number 1, kapag wala po kayo ng holder or yung pinapatungan, 3 tao po yung kailangan nyo na magkabit nito. Yung 2 po, naghahawak doon sa ilalim. Yung isa po, siya po yung mag-i-screw. Kung isipin nyo po, ito, in-screw ko lang sa board. Pero, kapag po sa semento, maglalagay pa po kayo ng mga tocks, kailangan po maganda yung alignment. Isa po sa downside nito, kapag po ang inyong wall ay hindi pantay. Or, meron po siyang curve. Dito po kasi sa style na to, yayakapin niya po ang inyong wall. Kapag po merong nakalubog, ilulubog niya rin yung sarili niya. So, kailangan po maging maingat po tayo kapag mag-i-screw tayo ng ganito. Kapag po kasi niyakap niya ang inyong wall, yung pintuan niyo po ay hindi po magpapantay. So, mangyari po, magwa-warp ang inyong cabinet. So, dito po sa pangalawa, ito po yung tinatawag na French clip. Ito po siya. So, naka 45 degree po ito. Tapos, i-screw po natin siya sa wall, tapos isasabit. Dito po, tatry natin mag-laser. So, meron po tayong laser. Dito po natin siya ilalagay. So, ang maganda po dito sa way na to, una-una napakabilis. Lalo po kung may laser kayo. For example, yung inyo pong ihang na cabinet, mahaba. Ito po, yung una nyong i-install. So, ito po yung hook ng French clip natin. Kapag po na-install nyo na siya lahat, then tsaka nyo po ilalagay yung ating cabinet. So, ito po yung cabinet na ilalagay natin. So, meron din po siyang hook. Tapos, ito po, dahil naka 45 siya, pag po inalagay natin siya, nakahang na po siya. Ito po, kaya po itong ikabit ng isang tao lang. Gagalingan nyo lang po talaga sa pag-align. So, ito po yung ginagamit namin kapag po mag-i-install kami ng mga hanging cabinets. Punta po tayo doon sa last. Yung last po natin, para po siya ding French clip. Kaso hindi na po siya naka 45 degrees. So, ito po, straight na lang siya. Same po ng French clip, kaya nyo rin po itong i-install ng mag-isa. Pero, ito po ay walang hook. So, mangyari po sa kanya, pag inilagay natin, ganyan lang po siya. Hindi naman po ito malalaglag, ano? Meron po itong backboard, i-screw po natin siya dito. Para po, totally, na hindi siya malaglag. Kung wala po kayong pang 45 degree, pwede pong ito yung style na gamitin nyo sa paghang ng cabinet. So, ano po bang nagiging problema netong dalawa? Sa French clip po, hindi po kayo pwedeng magdikit sa ceiling. Kasi kailangan nyo po ng clearance para po yung hook nyo maging effective. Hindi po katulad nitong isa, pwede nyo po itong ilagay ng diretso. Dito po, pwede tayo mag 0-0. Meaning, nakadikit po siya doon sa ceiling. Dito po, hindi talaga pwede. Meron po tayong 25 to 30 mm na clearance dapat. Para po maganda yung pasok natin dito. So, dito po sa tatlo na to, ano po yung lagi talaga namin ginagamit? So, ito pang French clip. Ito po yung pinakamadali at saka pinakamalinis po na pag-i-install. Ito po tayo doon sa first natin na problema. Kapag po ang inyong wall ay hindi pantay, mahirapan po kayong mag-align na magiging pintuan nito. Kasi kapag po hinigpitan nyo lahat po ng screws nito, kapag po merong nakalubog dun sa wall nyo or merong buntis, ihahag niya yung wall nyo, tapos hindi po siya magpapantay. Dito po sa dulo, kita lang po yung screw nyo pag dito. Pero pwede nyo lang po siyang lagyan ng screw cap para hindi po makita yung screw natin. Kapag po wala kayong pang 45 degree, ito po ang pinakamagandang na gagawin nyo. Madali po siyang ikabit.
So if ever po na meron kayong questions, suggestions, and any other comments po regarding po sa ating video, comment nyo lang po sa baba at try po natin silang sagutin. So, yun na po. Thank you!